Panginoon. Kaya salamat, Lord. Pinupuri in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po sa atin lahat. Good morning po, Kuya Roldan. At Medi, good morning po. Kuya Nixon. Kuya Jack, Kuya Mento. Yun po, so tayo po ay pangunahan muli ng ating kapatid na masugid at tapat na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, no? So tayo po ay dadako na sa gawain ng ating Panginoon Diyos ang paghahayag po ng salita ng ating Panginoon. So tayo po ay pangunahan muli ng ating June Mendoza. Yan po, nalito kay June. Isa pong mapagpalang umaga mga kapatid sa ating Panginoon. Maayong aga sa aton nga tanan. At isa pong praise God at isa pong pribilehyo sa akin na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa Dawn Watch. At isi-share ko na po ang ating ituturo mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at good morning Kuwait. Share, palalakihin po natin. Ayun. Praise God. Yun. Kita niyo po bang share mga kapatid sa Panginoon? Kita po. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At muli ngayong umaga ay tayo po'y darako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ibinigay po sa akin ng ating Dawn Watch coordinator ay sa Acts chapter 7. Bakit iba yata ito? Tama ba itong nabuksan ko? Naku, iba yata itong nabuksan ko sandali. Ito pala. Ayun. Praise God. Yun, purihin ang ating Panginoon. So, basahin ko lang isang talata ng mga kapatid sa Panginoon sapagkat medyo mababa ito. Sabi po dito sa Acts chapter 7 verse 17 up to 37 ito. Praise God. But as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt. Acts chapter 7 verse 18, until this arose over Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our fathers to expose their infants, so they would not be kept alive. At this time Moses was born, and he was beautiful in God's sight, and he was brought up for 3 months in his father's house. And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up as her own son. And Moses was instructed in the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. Praise God. Pagpalain ng pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po muna ay sumandaling manalangin mga kapatid sa Panginoon. Father God, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Diyos, sa iyong mga kabutihan sa aming buhay. Salamat Lord sapagkat sa gitna ng aming pong mga kabisihan Lord ay ginising mo kami na maaga upang kami magunak ka naming makadaupalad sa aming mga buhay at masamba sa Espiritu at katotohanan o Diyos. Salamat Panginoon sa mga salita mo mahayag sa aming kalagitnaan ngayon pong umaga, O God. Malaya kang mangusap sa aming mga buhay, Panginoon. Gamitin mo abang lingkod, Lord, upang ihayag ang katotohanan, Panginoon, ayon sa kalooban mo lamang, O God. At, O Diyos, itago mo yung lingkod sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang magsalita sa aming kalagitnaan, O God. Maraming salamat sa kadagumpayan, Panginoon, ng mga aral ng Ebanghelyo, O God. This is our prayer, O God, to you be the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Praise God. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid sa Diyos. God has something special message through the life of Moses, mga kapatid sa ating Panginoon, that sa ating pong binasa. Meron pong napakagandang special na mensahe, mga kapatid sa ating Panginoon, sa pamamagitan ni Moses na tinawag ng ating Panginoon. So makita po natin, at this time Moses was born, and he was beautiful in God's sight. And he was brought up for 3 months in his father's house. Yung word, mga kapatid sa ating Panginoon, na si Moses, ang sinabi ng ating Panginoon, napakaganda ng salita ng Diyos, na ang sabi niya, at this time Moses was born, and he was brought up for 3 months in his father's house. Napakaganda sa paningin ng Panginoon si Moses, mga kapatid sa ating Panginoon, at makikita po natin yung bakit, Sabi nga ng Acts 7:21, and when he was exposed, Pharaoh's daughter that with him and brought him up as her own son. Sa mga time kasi na ito, mga kapatid sa ating Panginoon, si Moses ay isa sa mga bata na papatayin sa that time ng hari, mga kapatid sa Diyos. Lahat ng mga sanggol papatayin. So, isang napakagandang bagay, si Moses, mga kapatid sa Panginoon, para mailigtas siya, ay pinaanod siya ng kanyang nanay doon sa basket, at doon sa ilog, nagpaanod-anod siya, at habang naliligo yung mga prinsesa, mga anak ng hari, nakita nila ang basket at binuksan, mga kapatid sa ating Panginoon, at makita po natin, napakaganda ng bata, sabi ng mga prinsesa. At alam niyo po ang nangyari, mga kapatid sa Panginoon. Inari ng prinsesa o ng hari, pamilya ng hari, na isang pamilya si Moses. Inangkin nila itong anak, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God, napakaganda ng pagkakaligtas kay Moses laban sa kamatayan. Kahit ngayong umaga, titingnan po natin, mga kapatid sa ating Panginoon, kung bakit tinawag si Moses, mga kapatid sa Diyos. Tinawag si Moses na Moses was beautiful in God's sight. Bakit ba naging maganda si Moses sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid sa Diyos? Napakagandang special na kataga na ginamit, na and he was beautiful in God's sight, mga kapatid sa ating Panginoon. So titingnan po natin kung bakit naging beautiful. Reasons why Moses is beautiful in the sight of God. Praise God. So maraming mga rason kung bakit si Moses naging beautiful in the sight of God, mga kapatid sa ating Panginoon. At una-una, makita po natin si Moses, kung bakit siya naging beautiful sa paningin ng Panginoon. He is a brother's keeper. Siya po'y mapagmahal na kapatid, mga kapatid sa ating Panginoon. Makita po natin, sa verse 23, when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers and the children of Israel. Makita mo, nang 40 years old na siya, mga kapatid sa Panginoon, naisipan niya magbisita sa kanyang mga kapatid sa Israel. Kita mo, nung hindi niya alam na siya nahiwalay sa kapatid niya sa Israel, pero iba talaga yung tinatawag na lukso ng dugo, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, kung naniniwala kayo sa lukso ng dugo, kahit hindi mo kakilala, parang kakilala mo na siya, parang malapit ka sa kanya. Yun po ang magkakapatid, magkakamag-anak, mga kapatid. At kapag inaapi ang iyong kapatid o kapamilya, parang nandoon instinct sa dugo mo na ipagtanggol siya. Mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya, iba kagaya po, may isang katanungan sa atin, tayo po ba ay brother's keeper, mga kapatid sa ating Panginoon? Mahal po ba natin ang ating mga kapatid katulad ni Moses? Anong pakagandang pag-ugali ni Moses, Mahal niya ang kanyang mga kapatid. At sabi ron, and seeing one of them being wrong, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian.
So, pinagtanggol ni Moses yung nakikita na nung mga kapatid niya kasi nasa palasyo siya eh. Kita mo napipil niya. Hindi niya alam mga kapatid sa Panginoon na talagang hindi siya na nahiwalay siya sa kanyang mga kapatid sa mga tunay na kalahi. Pero later on, mga kapatid sa ating Panginoon, sapagkat naiba yung pakiramdam, nagtatanong-tanong siya, siyempre pag ampon ka, sa mga ampon, talagang nagtatanong yan. Sino po ang ampon dito sa inyo mga kapatid sa Panginoon? Siguro lahat naman tayo mga legal, no? So si Moses ay ampon sa time na yan mga kapatid sa ating Panginoon. Talagang ampon siya. So, pero later on, siyempre nagtatanong-tanong, sino bang tatay ko, sino nanay ko? O siyempre ang mga prinsesa, mag-aasabi lang naman yun na ako ang nanay mo, ako ang tatay mo. Sasabihin, pero may magsasabi talagang tao na, nako, ampon ka lang. Sa school nga, yung mga ampon na pinupulaan inaasar-asar, ampon ka lang. So, talagang nagtatanong-tanong siya hanggang sa that time, talagang nalaman niya na siya ay ampon talaga mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya, nakita niya mga kapatid sa ating Panginoon na ang kanyang mga kapatid ay inaapi mga kapatid sa ating Panginoon. Nagkaroon siya ng puso na ipagtanggol. At makita na po natin, hindi tayo katulad si Moses ay hindi kagaya ni Cain mga kapatid sa Panginoon. Na ang kanyang mga kapatid ay hindi niya kayang ipagtanggol. So nainggit si Cain sa kanyang kapatid. So sana tayo hindi tayo katulad ni Cain na naiinggit sa ating mga kapatid, kundi tayo nagsusuporta, minamahal natin ang ating kapatid, Hindi tayo naiinggit kung siya ay umaangat, hindi tayo naiinggit kung siya ay pinagpapala, hindi tayo naiinggit kung siya ay paborito ng ating tatay at nanay, mga kapatid sa ating Panginoon, kundi sinusuportahan po natin. Kita mo, sabi dun sa kay Cain, And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not, am I my brother's keeper? Sabi ng Genesis 4:9, sabi ni Cain, mga kapatid sa ating Panginoon, bakit ako bang tagapag-alaga ng aking kapatid? So, grabing rason ni Cain. Diyos na ang kanyang kausap. Kaswerte na Diyos talagang kausap niya, Pero, napaka magsagot-sagot ni Cain, parang talagang walang galang siya. So, hindi siya brother's keeper mga kapatid sa ating Panginoon. So itong umaga, turuan tayo paano tayo maging brother's keeper. Minamahal natin ang ating mga kapatid. Paano ba tayo nagiging brother's keeper? Siyempre, pinapanalangin natin sila. Hindi lang sila pinapanalangin, dinadalaw, kinakausap mga kapatid sa Diyos. At sinisira ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Ayan po ang brother's keeper. Talagang kung may problema ka, pinapalakas ka, tinatapi ka sa balikat, Ganun yung brother's keeper mga kapatid sa ating Panginoon. Nagtutulungan ba? Tinutulungan ang kanyang kapatid. Praise God. So, tayo mga kapatid sa Panginoon, God is calling us that we must be responsible for our brethren. So, tulad sa ating mga kapatid, salaman mga kapatid sa Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na maging responsable katulad ni Moses mga kapatid sa Panginoon. At sabi nga ng Bible, maging responsible tayo lalo't higit sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Na ibig sabihin, nandoon yung ating concern, pagpapalo up, nandoon yung ating pananalangin sa kanila, mga kapatid sa ating Panginoon. So, sa ating daily prayer, alam po natin, sa ating buhay, sana meron tayong daily prayer na tinatatak sa ating mga buhay bago tayo magtrabaho, bago mag-umpisa ang lahat sa umaga. Mga kapatid sa Panginoon, meron tayong daily prayer at pinapanalangin natin ating mga kapatid sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. A brother's keeper. Pangalawa mga kapatid sa ating Panginoon, bakit naging beautiful sa sight of God si Moses? Ang sabi roon, si Moses listened to the voice of God
And si Moses ay nakikinig sa boses o sa salita ng Panginoon, sa boses ng Diyos, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. Ano niya, love niya yung makinig ng salita ng Panginoon. Yan. No, hindi yung pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, inaantok tayo or parang boring. Si Moses hindi ganyan. Si Moses talagang siya po ay excited makinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi ng Acts chapter 7 verse 30, "Now when 40 years old has passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in a flame of fire in a bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight, and he drew near to look. There came the voice of the Lord. I am the God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Then the Lord said to him, Take off the sandals from your feet, for the place where you're standing is holy ground." So mga kapatid sa ating Panginoon, that time mga kapatid sa Diyos, sa kanyang pagtakas sapagkat sa kagustuhan niyang maligtas ang kanyang mga kapatid, siya po ay napunta ng wilderness, mga kapatid. At siya po ay napunta ng Madyan, doon siya nakapag-asawa, doon siya nagkaanak, mga kapatid sa ating Panginoon. At makita natin ang kanyang trabaho ay nag-alaga ng mga tupa, mga kapatid sa ating Panginoon. So, makita po natin sa mga talatang ito ng mga kapatid sa ating Panginoon. That time, kinausap ng Diyos si Moses sa kanyang pagpunta ng mga kapatid sa Panginoon. Narinig niya ang isang tinig, sabi ng tinig sa Acts chapter 7 verse 32, I am the God of your fathers. Nagpakilala ang Diyos sa kanya, mga kapatid sa Panginoon. Napakagandang privilege, yung ang Diyos mismo ang magpakilala sa iyo. Napakagandang pakiramdam ng mga kapatid sa ating Panginoon, sapagkat nakikita ng Diyos na napakaganda ni Moses sa paningin ng Panginoon. I am the God of Abraham and Isaac and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. And so natakot siya, hindi siya tumingin, mga kapatid sa ating Panginoon. Talagang nanginginig siya, mga kapatid, pero ang Diyos, tinapik-tapik siya. Ang Diyos, mga kapatid, ay sinabihan siya. Sabi niya, take off the sandals. Sabi ng anghel sa kanya, take off the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. Alisin mo daw ang iyong sandalyas dahil ang kinatatayuan mo ay isang banal na lugar, mga kapatid sa Panginoon. So, ang ibig sabihin, mga sa ating Panginoon, si Moses hindi makalapit doon hanggat hindi niya tinatanggal ang kanyang sandalyas, mga kapatid sa ating Panginoon. So, inaalis ang sandalyas. Ang sandalyas kasi ito'y marumi, katulad pagpasok natin sa mga bahay, lalo na nakakarpet, ay tinatanggal natin ating mga tsinelas dahil may mga dala-dala ng mga gapo-gapo, alikabok pala sa Bisaya, gapo-gapo, sa Tagalog, alikabok, o kaya kung ano-anong naapakan ng sandalyas. At maging sa dito sa Middle East, mga kapatid sa Panginoon, ang tradisyon ng mga tao bago pumasok, ay alisin nyo ang sandalyas talaga. So, ibig sabihin, nandoon yung inaalis natin yung mga bagay na marumi sa ating buhay bago tayo makalapit sa Panginoon, mga kapatid sa Diyos. Hindi tayo makalapit sa Diyos hanggat di natin inaalis ang mga bagay na marumi sa ating buhay, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya si Moses, inalis niya ang kanyang sandalyas at siya ay nagpatira pa, nanalangin siya, mga kapatid sa ating Panginoon. So, kita po natin, there is a very clear instruction to us when God reveals His message through dreams or vision, and you are revealed in His presence, mga kapatid sa ating Panginoon. So, may pinapakita ang Diyos, kung ang Diyos ay mag-reveal ng mga pangitain, mga kapatid sa ating Panginoon, vision, meron siyang mensahe na pinaparating sa ating mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. At
Kapag na-rebellion, ihahayag ka rin ng Diyos ang iyong sarili. Ihahayag ka ng Panginoon sa kanyang presensya. Makikilala mo kung sino ka. Kaya pag nasa presensya tayo ng Panginoon, pag meron tayong kasalanan, naisip, nag-sorry tayo, sapagkat nandoon ang ating pagkikipagdiig sa Panginoon. Napakasarap lumapit sa presensya ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos, na malinis tayo at tayo po ay nag-i-enjoy sa presence ng Panginoon. Na napakalabo po na mag-enjoy tayo sa presence ng Panginoon na tayo po may tinatagong kasalanan, mga kapatid sa ating Panginoon. At kita natin, pangatlo, mga kapatid sa ating Panginoon, why angel of God appear in a burning bush? Bakit daw nag-appear ang angel of God sa burning bush, mga kapatid sa ating Panginoon? Na pwede naman siya magpakita sa iba-ibang sa iba-ibang paraan. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of the bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. Yan, hindi siya nasusunog, Ang burning bush, nag-aapoy siya, pero hindi nasusunog, mga kapatid sa ating Panginoon. Ano po ang sign nun? God's burning bush was a sign of the end of Egyptian ruling, and it marked the beginning of the protagonist's involvement with the world's future affairs. So, sign pala yun, mga kapatid sa Panginoon, ng Egyptian ruling, sign ng Egyptian ruling ang end of Egyptian ruling. Ibig sabihin, wawakasan na ng Diyos ang pangaalipin ng Egyptian sa Israel, mga kapatid, ng Egypt sa Israel. So, kung makita natin ang reference natin sa New Testament, mga kapatid sa ating Panginoon, kung ating itakbo sa New Testament, 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, and give relief to you who are troubled, and to us. Well, this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. So, kalayaan, mga kapatid sa Panginoon, ang ibig sabihin. Freedom, mga kapatid sa ating Panginoon. Kapag nandoon sa kaguluhan, ang ibig po palang sabihin niyan ay freedom, palalayain ng ating Panginoon. So, at sa New Testament, mangyayari ang pagpapalaya ng Diyos sa mga pinahihirapan, lalo sa tribulation, Pagdating ng tribulation, mga kapatid sa Panginoon, yung mga time na talagang nandoon na yung kasagsagan ng pinapahirapan ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, and I give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven, blazing fire with the powerful angels. Ita mo, sign ng Panginoon, Sign ng Lord, yung blazing fire with his powerful angels, yung pagliligtas, mga kapatid sa ating Panginoon. At ito po'y prophetic sign din for the coming of Savior Jesus Christ, our deliverer. Yan mga kapatid sa ating Panginoon. Prophetic sign ng pagdating ng ating tagapagligtas, na kung saan siya po ay nahang on the tree, na bitin doon sa punong kahoy. At yan simbolo, mga kapatid sa ating Panginoon, ni Jesus Christ, sapagkat sa burning bush, yan po ay kahoy, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi siya nasusunog. Si Jesus Christ namatay sa cross ng Kalbaryo, pero hindi siya nanatili, mga kapatid sa Panginoon, patay. Nabuhay siya, mga kapatid sa ating Panginoon, para iligtas tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya't yan ay simbolo ng pagliligtas ng Israel, mga kapatid sa Panginoon. Salamat tayo. Tayo po ay nadamay sa kaligtasan, mga kapatid sa ating Panginoon, dahil sa ating Panginoon Kristo. Praise God. At pangatlo, mga kapatid sa Panginoon, panghuli, kung bakit napakaganda sa paningin ng Panginoon si Moses. Moses is commissioned by God as deliverer, mga kapatid sa ating Panginoon. Siya po ay inutusan ng Diyos para maging deliverer, mga kapatid sa ating Panginoon. Siya po ay sinugo ng Diyos para maging gamiting tagapagpalaya, mga kapatid sa ating Panginoon, sa kanyang mga kababayan. So, napakaganda kasi alam ni Moses, alam ng Diyos na si Moses may puso. Alam ng Diyos, mga kapatid sa ating Panginoon, na si Moses matapang. Alam ng Diyos na si Moses may kakayanan.
at hindi siya nagrereklamo sa ating Panginoon, mga kapatid, sa ating Panginoon. Nandun ang kanyang pagsunod. May mga time na nagrereklamo siya, pero sa ating buhay personal, mayroong mga time na nagrereklamo tayo, pero later on, sumusunod tayo sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoon. So, makita po natin sa Acts chapter 7 verse 34, I have surely seen the affliction of the people who are in Egypt, and have heard their groaning, and I have come down to deliver them. And now I will send you to Egypt. This Moses whom they rejected, saying, Who made you a ruler and a judge? This man God sent as both ruler and redeemer by the hand of angel who appeared to him in the bush. This man led them out, performing wonders and signs in Egypt, at the Red Sea, and in the wilderness for 40 years. Yan, makita natin mga sa ating Panginoon, no, na yun, sabi ng Panginoon, nakikita mo daw yung ginagawa ng mga Egyptian sa aking bayan. Ako'y naparito para iligtas sila at ikaw yung gagamitin ko. No, napakaganda ng mga sa ating Panginoon. So, ikaw yung gagamitin ko. So, kaya makita po natin ng mga sa ating Panginoon, pinadala si Moses. Tayo mga kapatid, pag tayo po pinadala sa isang gawain, tayo po ay inutusan sa isang gawain, maging katulad tayo ni Moses na available tayo, no, mga kapatid, sa ating Panginoon. Praise God. Walang reklamo mga sa ating Panginoon, no? Gusto ng Lord ay obey and obey lang. Sa mga sundalo, meron tinatawag na obey first before you complain. Pero sa mga Kristiyano, mga kapatid, sa ating Panginoon, obey and no complain. Ganon ang mga Christian, mga sa ating Panginoon. Mas matindi sa mga sundalo. Obey and no complain. Praise God. At makita po natin, mga sa ating Panginoon, sapagkat alam naman natin, hindi tayo ipapahamak ng salita ng Diyos, hindi tayo ipapahamak ng kautusan ng Panginoon, hindi tayo ipapahamak ng ating pastor, mga sa ating Panginoon. So walang dahilan para tayo mag-disobey, mga sa ating Panginoon. Praise God. At makita po natin, mga sa pagsunod ni Moses, no, mga kapatid sa ating Panginoon, itong si Moses na kanilang nireject, ay sila din pala, si Moses din pala ang magliligtas sa kanila sa bansang Israel, mga sa ating Panginoon. Yung nireject ng mga nag-aaway-away na kaparang Israelite, ano. So, hindi niya alam, si Moses ang magliligtas sa kanila mula sa Ehipto, mga kapatid sa Panginoon. Moses was used mightily by God to deliver His people. Same with our time, we must be a clean instrument of God to bring the saving gospel of God. Yan. Si Moses ginamit ng Diyos, no, mga kapatid sa ating Panginoon, para iligtas ang bansang Israel, mga kapatid sa Panginoon. At ang gustong iparating ng mensahe ng Panginoon sa ating buhay, tayo po din ay maging malinis na instrumento, no, mga kapatid sa Panginoon, para tayo gamitin ng Diyos sa pagbahagi ng gospel sa iba, para tayo ay para sila din ay maligtas, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kung nilinis ng Diyos si Moses, at si Moses inihanda ng Panginoon, at tinanggap ni Moses ang commission ng Panginoon para sa kanya, mga kapatid sa ating Panginoon. So, doon lang po ating pag-aaral sa 3 point na yon. At mga lesson to remember, mga lesson na dapat natin tandaan. Reasons why Moses is beautiful in the sight of God. Una ay, Moses is a brother's keeper. Pangalawa, Moses listened to the voice of God. Hindi siya nag-rebel din, no? Kundi nakinig siya. Pangatlo, Moses was commissioned by the God as deliverer. Dahil mabuti ang kanyang puso, mga sa ating Panginoon. At sa ating pong reflection, sa ating conclusion, we must be like Moses who have compassion to his brothers. A depender and obedient. So, isang tagapagtanggol, isang tagasunod, mga kapatid sa Panginoon. Seeking in the presence of God and instrument to save others. Si Moses na siya po ay mahal niya mga kapatid niya. Katulad ni Moses, gusto ng Diyos maging katulad tayo ni Moses, mga kapatid sa ating Panginoon, na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Masunurin, mga kapatid sa ating Panginoon.
at laging hinahanap ang presensya ng ating Panginoon. Tuwing umaga, mga kapatid sa Panginoon, pagising pa lamang natin, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sinasabi natin, Panginoon, salamat sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, binigyan mo ako ng chance na ako po'y mabuhay, maranasan ang kabutihan mo, Panginoon, at makita ko ang kagandahang ginagawa mo. At masaya tayo na gamitin tayo ng Diyos as instrument to save others. Gamitin tayo ng Diyos na instrumento para maligtas ang iba, mga kapatid sa Panginoon, laban sa kasalanan mula sa impyerno na nagngangalit na kaaway, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ay po'y sumandaling manalangin, mga kapatid sa ating Panginoon. Father God, maraming salamat for this very moment, O God, that through the life of Moses, Panginoon, O Diyos, na kung bakit tinoring mo siyang mabuti, Panginoon, at maganda sa iyong paningin. Dahil si Moses, Panginoon, O Diyos, ay siya po'y mapagmahal, Panginoon. May puso siya. He is a brother's keeper, O God. Siya po, Panginoon, ay nakikinig, Panginoon, sa mga salita mo na katulad, Panginoon, nang gusto mong iparating sa aming buhay. Lagi naming pakinggan ang mga salita mo at huwag itong i-reject, Panginoon, sapagkat meron itong malaking nagagawa at mensahe upang ang aming kaluluwa, Panginoon, ay hindi mapahamak, dakilang Ama. At O Diyos, katulad ni Moses, ang bawat isa sa amin ay available kami sa anumang paraan na gamitin mo, Panginoon. O God, at ikaw ang Diyos, Lord, na maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. O God, sa panahon na kami ginagamit mo, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga ginawa, Panginoon, sa umagang ito. O Lord, binabalik namin sa iyo ang pinakamatas na papuri, Panginoon, pagdakilat, pagsamba, dakilang Ama. Tanging sa iyo lamang, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.